Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo and samahan po kami sa pagpuri sa Panginoon. Nais ko lang pong basahin yung John chapter 4 verses John chapter 4 verse 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. So, palakpakan po natin ang Panginoon and i-give po natin sa Kanya ang salamat sapagkat napakabuti niya. Amen po. Just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper. You
to my heart. It's all about you, Jesus. I'll make you more than a song, more than a song. It's all about you, Jesus. I'll bring you more than a song, more than a song. It's all about you. More than a song, more than a song. It's all about you. Coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. And it's all about you. 'Cause it's all about you, Jesus. Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord God, tunay nga na napakabuti mo sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga na kayo'y tapat sa amin, Panginoon. And wala na kaming ibang gagawin pa kundi ang parangalan ka, Panginoon. Ang purihin ka, Panginoon. And iniaalay po namin ang aming buhay, Panginoon, para sa iyo, Panginoon. Gamitin niyo po ito, Panginoon, upang upang sa iyong kalwalhatian, Panginoon. Gamitin niyo po kami, Panginoon, bilang iyong instrumento, Panginoon. Binabalik po namin lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Magandang hapon po sa bawat isa o magandang gabi na po sa bawat isa sa lahat po ng ating mga kamanggagawa o kasama rito sa loob ng prayer room sa natin dinadaos ang ating lingguhang prayer meeting. Maging sa mga kapatid po natin sa na nakaharap sa kanilang mga gadget o nasa tahanan, nasa ibang lugar. Saan man po kayo naroon ay tuloy po kayong abutin ng ating Panginoon at maranasan ang kanyang presensya. Saan man po tayo naroon. Amen? So, sa oras po ito, sa gabi nito ay bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna ay manalangin at humingi ng gabay sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabi ito kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong
kabutihan sa aming mga buhay. Tunay nga, Panginoong Diyos, na hindi ka po nagkulang, hindi ka nagbago sa amin. Ikaw pa rin ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ang iyong pong pangunguna sa aming pong kalagitnaan. O Diyos, patuloy po akong nagpapakumbaba. Sa oras na ito, wala po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. At patuloy mo po akong pagkalooban ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo, Panginoon, at hindi po nagmumula sa aking sarili. O Diyos, patuloy na maitaas at maihayag, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong mga salita, Panginoon, sa oras na ito. Tuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa araw po ito ay araw ng mga manggagawa, o ang tinatawag na Labor Day. Tama po ba ako, Labor Day po ba ngayon? May 1. Ano po? Wala naman po nagle-labor ngayon, no? Ewan po natin sa ibang dako, baka meron. So, dahil nga po sa araw ng manggagawa ngayon, ang ating pong ibabahagi ay patungkol po sa taninghaga tungkol sa manggagawa at sa ubasan. So ito po ay makikita natin sa Mateo 20, versikulo 1 hanggang 16. Kayo po ay ipagbasa sa akin. Simulan po natin sa verse 1. Sabi po niya sa Tagalog, ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at mag-aalas 3 ng hapon. At ganoon din ang ginawa niya na mag-aalas 5 ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Dito po sa verse 7, wala po kasing magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta rin kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtatrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang nagtrabaho ang mga ito nang huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't pumayag ka sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na.
Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng binayad ko sa iyo? And lastly, wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nauhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. At yan po ang title ng ating paksa ngayon. Ang nauhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. So, ang talinghaga po tungkol sa manggagawa at may-ari ng ubasan. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng talinghagang ito? Ang talinghaga po na tinatawag ding parabola ay isang maikling salaysay o kwento na may natatagong kahulugan. Ang parabola po ay kalimitang nagmula sa Biblia at may layong nga ipakita ang isang kwento upang mailarawan ang moral at espiritual na aral. Sa madaling salita po, ginagamit lamang ang kwentong ito upang maihatid sa atin ang tunay na mensahe at aral na nais ipahayag ng ating Diyos. Gusto niya tayong mapangaralan sa pamamagitan ng maikling kwento na ito. At upang mas mapadali po ang ating pag-unawa, bigyan natin ng literal at espiritual na kahulugan ang mga sumusunod. Una po ay ang salitang ubasan. Ang salitang ubasan po sa literal, ang ibig sabihin po ay taniman ng ubas. O sa English po ay ang vineyard. Ano po? Yan po ang literal niya. At sa spiritual naman po, ang kahulugan po nito ay ang kaharian ng Diyos. So dito po sa pangalawa, manggagawa. Ang literal po ng manggagawa, ang ibig sabihin po niya ay taong nagtatrabaho o yung pong mga laborers, no? At dito po sa spiritual ay ito po ang mga alagad ng Diyos o the servants of God. Pangatlo po, ito po ang upang salaping pila. Ito po yung binayad sa kanila, no? Sa literal na kahulugan po, ito po yung pera, yung sweldo, no? Yung salary. At sa spiritual naman po, ito po yung buhay na walang hanggan o eternal life. Pang-apat po ay ang oras, no? Yung binanggit sa parabola. Ito po yung panahon na nabanggit kanina. Lumabas siya ng alas 9, alas 12, alas 3 hanggang alas 5, no? At sa spiritual naman po ay ito yung panahon na itinagal ng tao dito sa mundo. At sa panglima po, ito po yung may-ari ng ubasan. No, ito po yung amo. Ito po yung bossing. Sa literal po na kahulugan, ito po yung amo, no, na namamahala, yung land owner. At sa spiritual naman po, na kahulugan ay ang ating Diyos. Ano po? So dito po sa verse 1 ay dito ay matunghayan natin, no? Kung babalikan po natin ang parabola ng may-ari ng ubasan,
Dito po ay mababasa natin ang kaharian ng langit at ay tulad ng tao na lumabas ng maagang maaga upang maghanap o humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Ibig sabihin po, yung may-ari o amo ng ubasang ito, yung vineyard ay naghahanap ng laborers o manggagawa para magtrabaho sa kanyang lupain na ubasan. At dito po sa verse 2, matunghayan din natin, bago niya pasugurin ang mga tao sa trabaho, take note po, no, ay magkakaroon muna sila ng kasunduan, no, ng isang salaping pila. So ito po yung bayad sa pagtatrabaho. Ano? Parang, alam ko yung iba po dito ay nanggaling sa mga company. No? Bago po tayo pumasok sa company ay inaalam po muna natin yung ating mga sweldo. No? At alam ko nagkakaroon ng kontrata doon, pumipirma kayo na kasunduan na ganito ang sasahurin mo. Ano po? So kagaya po ng ating nabanggit, may kasunduan, may agreement na ang salary ay isang salaping pila or 1 silver coin. So, ayun na nga po, no? Sabi ng mga manggagawa, okay, fire. Sang-ayon ako sa isang salaping pila. At sa madaling salita ay nagtrabaho nga po sila. At dito po sa Mateo versikulo 3 hanggang 4 ay matutunghayan din natin na dito nga po ay lumabas muli ang may-ari ng ubasan ng alas 9 ng umaga at muli siyang nakikita ng mga taong tatayo-tayo lamang sa palengke. Kaya dito ay sinabi niya sa kanila muli, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang sweldo o upa. Kasundo ang upa, agreement, isang salaping pila. So yun po yung kanilang pinagkasunduan. So sabi po siguro ng mga tao, no? Okay, go na po, magtatrabaho na po kami. No? So sa madaling salita, nagtrabaho po silang lahat sa kanilang napagkasunduan na sweldo. Dito po sa verse 5 to 7, dito ay lumabas na naman muli yung boss o may-ari ng ubasan, no? Lumabas na muli ng alas 12 ng tanghali at nang mag alas 3 ng hapon at ganun pa rin hanggang sa mag alas 5 na ng hapon. At paglabas niya ay muli siyang nakakita na naman siya ng mga taong tatayo-tayo, no? Tatayo-tayo, kaya muli niyang tinanong ang mga ito. Kaya mabasa po natin dito, no? Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? At sumagot po sila, kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. No? Siguro, kahit naman po tumayo tayo sa isang kanto dyan, sa panahon ngayon, walang magbibigay sa atin ng trabaho kung hindi natin hahanapin, no? Pero, itong boss na ito, itong may-ari ng ubasan, no? Siya pa yung lumapit sa kanila at inalok sila. At sinabi nga, no? Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa maghapon? No? At sabi nga nila, kasi daw walang magbigay sa kanila ng trabaho. Sagot nila. At sinabi niya, sabi ng may-ari, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho. Magtrabaho kayo sa aking ubasan. So, sa madaling salita, ay nagtrabaho din sila. Ano po?
At dito po sa verse 8, nang gumagabi na, alas 6 na ng gabi, sinabi niya sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtatrabaho. So, tinatawag nga niya, tinawag sila at marahil nagkaroon ng bayaran, no? Ang mga nagsimula ng mga ikalima ng hapon, ibig sabihin yung mga nagsimula ng alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Kasi nga, yun yung agreement na sweldo, no? Pero, ano ang ginawa ng mga tao dito? Sila po ay nagreklamo, ang mga nagtatrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang huling dumating na yan. Samantalang maghapon kami nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho mo? Bakit pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? No? Sa literal po, talagang sasakit ang loob mo, no? Kasi yung bagong dating na 1 oras lang yung tinrabaho, samantalang ikaw maghapon ka sa initan, ay magiging pareho lang ang sweldo nyo? Papayag po ba tayo doon? Siyempre, magbo-boycott tayo, magbo-welga tayo. No? Kaya dito, nagreklamo nga yung mga tao. Nagreklamo sila. No? So, nag-iisyo nga po, nagreklamo ang mga nagtatrabaho. Nagreklamo sila na bakit, bossing, pinagpareho ninyo ang upa. Mas nauna pa nga kami nagtrabaho dyan No? Mas nauna pa nga kami nagtrabaho dyan sa mga yan. Tapos silang 1 oras lang kapareho lang ang sweldo namin. Kapareho lang ang tinanggap namin. Pero balik tayo sa napagkasunduan. Ano po ba yung agreement? No? Ano yung napagkasunduan? Di ba napagkasunduan po na sila sa isang salaping pilak bilang sweldo? No? So bakit sila nagrereklamo? Tinupad naman ng amo o may-ari ng ubasan nila yung napag-usapan na sweldo. According po sa agreement nila, magtatrabaho ka sa sweldong isang salaping pilak, di ba? So tuloy po tayo. Kung ipapaliwanag po natin ito sa espiritual na paliwanag, isipin mo lamang may 5 magkakaibigan. O sabihin mo na kayo ay 5 magkakaibigan. Brother Bob, kasi ano mo to request mo sa akin to, di ba? Dahil mo, Labor Day. So dapat Labor Day din. Tungkol sa manggagawa, okay. So tulad nga po na pagtatrabaho ng mga manggagawa, may nagtatrabaho sa 8 ng umaga, may nagtatrabaho ng 9 na umaga, may nagtatrabaho ng alas 12 ng tanghali, alas 3 ng hapon, alas 5 ng hapon. Sa totoong buhay po, ganoon din kayong mga dito sa gagawin natin example na mga magbabarkada, no? Bigyan po natin ng kwento ang 5 magbabarkada. At pangalanan po natin sila, ang 5 magbabarkada na ito na sina unang-una na si Brother Bob. Kunyari po, no? Si Brother Bob. Si Brother Eric. Wala si Brother Eric sayang. Si Brother Mar. Si Brother Joby. At si Brother Sal. So example lamang po ito, no? So dito po ay
si Brother Bob ay nagsimulang nagsilbi sa Panginoon sa edad po na 18 taong gulang. Si Brother Eric naman po ay nag-umpisa siyang magsilbi sa Panginoon sa 24 taong gulang. Si Brother Joby ay nag-start ng 59 na taong gulang. At sa huli po, si Saul ay nakilala niya ang Panginoong Jesus at nagsilbi sa 70 taong gulang na. Ngayon po, dumating ang panahon na silang lahat ay nawala na o kinuha na ng Panginoon. Sa edad na 70 taon o 70 years old. Kung bibilangin po natin ang mga taon o paninilbihan nila sa Panginoon, si Brother Bob po ay umabot ng 52 o 52 taon ang kanyang paninilbihan. 18 minus 70 equals 52. So, 52 long years of serving the Lord. Wow! Napakatagal, no? Ang tagal ng kanyang paninilbihan sa Panginoon. Ito po naman si Brother Eric naman ay 46 na taon siyang nanilbihan sa ating Diyos. (24 minus 70 is 46 long years of serving the Lord. Brother Mar naman ay 22 years siyang naglingkod sa ating Diyos at 48 siya minus 70 is 22 long years of serving the Lord. Si Brother Joby naman ay 11 years naglingkod sa Panginoon. 59 siya minus 70 equals 11 years of serving the Lord. Pero itong si Saul ay 70 taon na niya nakilala ang ating Panginoong Yesus. 70 years old na siya nung nakilala niya ang ating Panginoon. Nakilala niya ang Panginoon ng January at namatay siya ng May. So sumatotal po ay 4 na buwan lamang niyang napaglingkuran. No? 4 na buwan lamang ang kanyang paninilbihan sa ating Panginoon. Imagine po, ang mga kaibigan po na napakahaba ng taon ng kanilang pagsisilbi sa ating Diyos. Tapos, ikaw ay 4 months lamang. No? At sa araw ng iyong kamatayan, pareho kayong lahat na makatatanggap ng buhay na walang hanggan. Tingnan po natin. Buhay na walang hanggan. Eternal life. Sa 5 magkakaibigan. Yun po ang kasunduan na kapag ikaw ay naniwala at matapat ka sa pananampalataya sa Kanya, tiyak na ang gantimpala o gantimpalang matatanggap mo ay buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw si Brother Bob, magrereklamo ka rin ba sa Panginoon? Sasabihin mo ba, Lord naman, 52 years akong nagsilbi sa iyo. Tapos, sa isang 4 months lang. Tapos, pinagpare-pareho mo kami ng gantimpala. Nakuha po ba natin? Amen. Yung nagreklamo sa pagtatrabaho sa ubasan, no?
Sobrang kanyang pagrereklamo. Ang panlilbihan ng tao dito sa mundo po ay tulad ng paniniwala sa Diyos. Pamumuhay na naayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa layunin nakahanay sa iyo sa mundo ay nagsilbing trabaho mo para paglinang at pagpapayaman sa kaharian ng Diyos. Ano po? Kapag naniwala ka at nagsilbi sa Panginoon, ang iyong gantimpala ay buhay na walang hanggan o eternal life. Gusto po ba natin yon? Siyempre, lahat po ng mananampalataya ng Panginoon ay yun ang nais niya. Tulad ng nasa talinhaga o parabola, no? Ang kasunduan sa pagtatrabaho sa ubasan ay isang salaping pilak na ang espiritual na kahulugan ay buhay na walang hanggan. Yan na po talaga ang kasunduan mula noon hanggang ngayon. So sa kwento po ng mga magbabarkadang ito, iba-iba man po ang panahon ng kanilang pagsisilbi sa Panginoon, ang gantimpalang makukuha ay buhay na walang hanggan. Eternal life. Kasi yun po yung napagkasunduan. Yun po yung kasunduan. It doesn't matter kung gaano katagal o gaano kaikli. At ito ang maganda sa talinghagang ito. Kasi po, ipinakita ang pagiging, dito po ipinapakita ang pagiging generous po ng ating Panginoon sa lahat ng tao. Ipinakita niya ang pagkakapantay-pantay sa pamamagitan ng pagbanggit ng ang nauhuli ay nauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Kasi totoo naman na the great equalizer is death. Ang nagsilbi ng 100 years ay walang kaibahan na gantimpala sa nagsilbi ng 1 man. As long as you're serving the Lord truthfully, the number of years doesn't matter. Kahit magkakaiba po tayo ng tagal ng pagsisilbi sa Panginoon, kahit sabihin mong 1 buwan ka pa lamang, 1 linggo, sa Panginoon, pare-pareho po ang ating magiging reward. Ang ating tatanggaping sweldo. Yun po ay ang buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Tayo po ay panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkatunay, Panginoon, na kami po ay iniibig mo. Tunay nga, Panginoon, na ang bawat isa po sa amin, hindi man pare-pareho ang tagal ng paglilingkod. Meron po sa amin na simula pa lamang ng pinanganak, simula pa lamang ng kanyang paglaki, ay naglilingkod na sa iyo. Meron naman sa amin ay nasa kaligitnaan ng kanyang buhay. Meron sa amin ay nasa huling hantungan na ng kanyang buhay. Ngunit sabi mo, Panginoon, pare-pareho lamang ang aming tatanggapin. Yan po ay ang buhay na walang hanggan. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na ang lahat ng nakapakikinig sa mga salita mo sa oras na ito, patuloy mo po silang tagpuin, Panginoon, na ang bawat isa sa kanila ay patuloy na paglingkod, patuloy na manampalataya sa iyo, at patuloy mo silang pagkalooban, Panginoon, ng pagkaunawa, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy nilang napapakinggan
binabasa, isinapamumuhay, Panginoon. Salamat po sa iyong patuloy na pagkikipisan sa bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. O Diyos, patuloy ka naming mapapurihan, maitaas sa aming kalagitnaan hanggang sa amin pong mga panalangin mamaya po sa amin pong panalangin ng bawat isa, O Diyos. Sama-sama po kami nanalangin, sama-sama po kaming dadalangin, Panginoon, sa iyong banal na trono, at kami po ay naniniwala na diringgin mo ang aming mga panalangin. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin na dinadakila. Ito po ang aming dalangin na may pasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.